the Basilan General Hospital in submitted to a level 3 hospital, renaming the Basilan Medical Center, House Bill 9623, establishing a level 3 General Hospital in Bay, Laguna, to be known as the Laguna Regional Hospital, at House Bill 9624, establishing a level 2 General Hospital in San Jose, Nueva Ecija, named as Senator Edgardo J. Angara General Hospital. Samantala, binigyan din ni Senator Go na malagang magamit na maayos ang mga pampublikong resources na inailangan para sa health program na pakikinabangan ng mga Pilipinong nangangailangan ng medical care para sa epektibong pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Yan po ang mainit na mga balitang nasyonal. Sa pagbabalik ng bigwasan natin, ang local news. Your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan mo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, feel at home ka. Tunog ng musika ay iyong kasama. Palaging nasa iyong serbisyo. Komportable bawat pasahero. Sa barkong malinis at mabilis, your sea experience is the best. Halika na, sakay na sa Go Shipping. Sigurado ang trip mo'y sarap sa feeling. Biyahe na sa Go Shipping. Kaligtasan nyo'y prioridad namin. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Sa Go Shipping, palangga ka. Alright, welcome back sa bigwasan natin. Dito lang sa DWTG Wow Smile Radio, palangga ka.
Narito na po ang mga nagbabagang balitang lokal. Susunod na mayor sa bayan ng Katayngan, inendorso na ni Governor Antonio Co. Sa isang pagtitipon ng mga political leaders na ipinatawag ni Governor Antonio Co sa Masbate, Lagon, Katayngan noong Agosto 19, 2024, formal nang inanunsyo o inendorso ang susunod na alkalde ng bayan ng Katayngan para sa 2025 mayoralty race. Napili si incumbent po ng barangay ng poblasyon, Honorable Alvin Co. Adoptante, para sa posisyon ng alkalde at incumbent SB member Felipe Zanico Cabatanya D5 para sa BC Alcaldía. Malugod ding inendorso ng gobernador ang line-up para sa posisyon ng sangguniang bayan na sina Ralph Co. Cabatanya, aspiring SB member, Honorable Wilson Leo Co., incumbent SB member, Honorable Shara Adoptanti, SB member, Honorable Griselda Talisik, incumbent SB member, Honorable Titus A. Ramizo, incumbent SB member, Honorable Roberto C. Punpon, incumbent SB member, Honorable George P. Gonzales Sr., incumbent SB member, Honorable Mary Joan Gonzales Aplacador, incumbent SB member. Pinaalalahanan ng Commission on Election Committee na hanggang September 30, 2024 ang deadlines para sa pagparehistro ng mga botante at ang paghain ng Certificates of Candidacy mula Oktubre 1 hanggang Oktubre 8, 2024. Ang nasabing pag-endorso ng gobernador para sa tandem na Adoptanti Cabatanya sa midterm 2025 elections line-up ay suportado ni incumbent Katayngan Mayor Attorney Felipe Cabatanya at incumbent Katayngan Vice Mayor Telma K. Ang. Samantala, para po sa dagdag na balita lokal, Bayaning Police Foundation Awards Educational Grants sa 21 defendant ng mga fallen PNP heroes. Sa isang taus-pusong seremonya, iginawad ng Bayaning Police Foundation Incorporated ang educational grants and assistance support VATS ng mga beneficiaryo na binubuo ng 26 na defendant ng mga nasawing bayani ng Philippine National Police PNP. Ang seremonya nagnanap noong Agosto 16, 2024 sa Meranjan Innovation Center, Center Vista Tower, Double Dragon Meranjan Park sa Pasay City ay pinangunahan ng Foundation's Chairman, Ambassador Benedicto V. Uweco, kasama si Police Lieutenant General John A. Arnaldo, Chief of Directorial Staff ng PNP. Itinatag noong September 18, 2022, ang Bayaning Police Foundation ay opisyal na inilunsad sa isang seremonya na dinuluhan ng PNP Chief ang mga Police General Camelo Pacratius Casulan, Undersecretary Manuel Felix ng DLG at Commissioner Zenodia Brosas ng NAPOLCOM. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga pangunahing tauhan kabilang ang Board of Trustees ng Foundation, mataas na opisyal ng PNP at mga kilalang taga-suporta tulad ni retired Lieutenant General Anthony Alcantara ng Philippine Center on
Transnational Crime, former Secretary of the Interior and Local Government, Melsanina Sarmiento, at Kamrol Hassan Tarafdir, tagapagtatag at dating Pangulo ng ASA Philippines Foundation. Personal na dumalo ang mga beneficiar mula sa mga kalapit na riyon, habang mga mula sa Visayas at Mindanao ay halos nakisa suportado ng mga tanggapan ng PNP kung saan huling na destino ang kanilang mga ama at kapatid na lalaki. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Ambassador Yoweko ang kalagahan ng mga scholarship na nagsasaad. Ngayon, pinag-isipan natin ang malalim na epekto ng mga scholarship na ito para sa mga anak ng ating mga namatay na bayani, sa mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa ating kaligtasan at pagpapalaga. Ang mga gawa nito ay higit sa tulong pinansyal. Ang mga ito ay isang pangako sa mga pamilya ng ating mga dedikadong opisyal na nagdadala ng pag-asa at nagbigay daan sa mga kabataang ito na ituloy ang kanilang mga pangarap. Idinagdag niya, sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga anak ng mga nasawing pulis, pinarangalan natin ang mga sakripisyo ng kanilang mga magulang at namumuhunan sa kinabukasan ng ating lipunan. Ang mga scholarship ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa susunod na henerasyon upang maging responsableng mga mamamayan at pinuno. Ang aming pasasalamat ay napakalaki at ang sinisiguro ng inisyatiba na ito ang kanilang pamana sa pamamagitan ng mga nagawa ng kanilang mga anak. Si Police Lieutenant General John Arnaldo, na kumakatawan sa PNP Chief Police General Romel Francisco D. Marviel, ay nagpahayag ng lubos na pasasalamat ng PNP sa patuloy na suporta ng Foundation, lalo na sa panahon ng mahirap na panahon tulad ng pandemya at natural na kalamidad. Tiniyak niya na patuloy na susuporta ng PNP ang misyon at layunin ng Foundation. Si Ambassador Yoweko ay naging inspirasyon ng katatagan ng mga tumatanggap ng scholarship at ang kanilang mga pamilya na binanggit. Ang mga kwentong nasasaksihan natin ngayon ay isa sa pambihirang katatagan at determinasyon. Ginagawa ng mga kabataang ito ang kanilang kalungkutan sa layunin at lakas na nagpapakita na kahit sa kahirapan, ang espiritu ng tao ay maaring makamit ang mga kamangamanghang tagumpay. Sa pagdagdag ng batch na ito, ang Bayaning Police Foundation ay nakapagbigay na ng educational grants sa 89 na benepisyaryo mula preschool hanggang kolehiyo. Maraming sinabi ni Ambassador Yoweko, ang pagsuporta sa mga kabataang ito ay humubog sa isang henerasyon na nagpapalaga sa serbisyo, komunidad at edukasyon. Sama-sama tayong manindigan sa pagsuporta sa mga scholarship na ito na itaguyod ang isang pamana ng pagkikiramay, katatagan at pagkakaisa na tatagal sa mga susunod na henerasyon. Yan po ang mainit at naglalagablab na balitang lokal. Kasama po natin si kasamang Nolan Agra Mendoza sa lado teknikal. Ang ating admin si Tata Troy, sa produksyon si Jet Cervantes, sa ating station manager Hans Bertson, Tata Bubo. Sa muli po, ako si Chris Bigwas Verano Asibuque, ang inyong tagapagbalita. Magbabalik po ang bigwasan natin makalipas lamang ang ilang sandali lamang.
Bigwasan natin! Atin na ang programa na magadumara sa iyo sa mga nagasumpit kag nagasagitsit na mga bareta. Magapaabot san matitindi kag matuod na komentaryo. Waran bugto na batikusan. May malaya na opinyon kag may tinitindugan. Waran kahadlok na magsiyak sa publiko kontra sa mga kurakot kag mapandaog-daog sa gobyerno. Ang programa na kritiko, boses, kag kaapin san mga mas batenyo. Bigwasan natin! Mga impormasyon, aramon, mga isyu, paghahimayon. Bigwasan natin! Mababatean sa DWTK. Wow! Smile Radio Masbate, 92.7 FM. Kaupod ang iyo batikan na broadcaster. Chris Bigwas Asibuke. Bigwasan natin! Hey girl, it's your song. Alright, welcome back sa programang Bigwasan natin. Dito lang sa DWTK Wow Smile Radio Masbate. Palangga ka. Ay, binabati ko lang po ang napakagwapong amigo ni Bigwas dito sa Kapitolyo. Si Paulino Zeta. Thank you for watching, amigo. Watching right now, Curanaba from US, California. At siyempre naman binabati ko po ang ating mahal na gobernador, Governor Antonio Tico. At ang kanyang may bahay, Vice Governor Doktora Elisa Olga Co. Sa tulong na kongresista sa 1st, 2nd, kaga 3rd. Ang River Cruz sa Primero Distrito. Congressman, Attorney Ricardo Co. Ang babaeng walang pahinga. Congresswoman, Attorney Ara Co. Kakanakon idol na Congressman sa 3rd District. Congressman Tonton Co. Aman mga kabigwas sa 21 na munisipyo. 21 na mayor, kaupod na ang syudad. May po na hapon sa iyo na tanan. Napakatuloy po ng oras. Yay! Alauna, 56. Binabati ko lang po ang mga suki natin dyan sa 1st District. Sa San Pascual. Hello kay Mayor Lazaro at kay former Mayor Maxime Lazaro sa San Pascual. Anak ko na may guda sa Claveria, Matipuno, napakagwapo. Yay! Mayor Froy Anvesa, hello! Kakasipin naman, kanina po aton po gimbalita na inanunsyo na at inendorso sa naton na mahal na gobernador ang masunod na po na mayor dito sa Katayngan. Ang incumbent barangay captain sa poblasyong Katayngan, Honorable Alvin Co. Adoptante. Yay! Pati na po ang mga line-up sa pagkasangguniang bayan. Kasado na po para po sa 2025 midterm election. Napakatuloy ng panahon, kasamang nulan.
kaginaparan po naton sa mga mag-aaspirar sa maabot po na 2025 midterm election na filing po sa certificates of candidacy. Magatuna po sa Oktubre 1 hanggang Oktubre 8. At di na po makikita na agad natin kung sino naman gayod ang mga ma-file sa hitagas na posisyon. Di na po natin maraman. Okay? Kaya saya na mga kabigwas, itong mga nag-aspirar na magkandidato, ha? Dapat magkaway-kaway na kamo, ha? Kasamang nulan. Di ba? Maski plastikan lang. Ang bagay na, di ba? Kaga, dili ba nyo napapansin mga kabigwas? Na pag-eleksyon na, pag-ilapit na eleksyon, ito mga kandidato, ginasusi-susinan mga family tree ninda. Kung susihon mga kabigwas, parinti tanan, ha? Di ba? Tinugpo sana ang politics. Sabi pa gani sa English mga kabigwas, politics is being played by a word character. Kanam ini sa mga politiko na weirdo ano utak. Di ba? Okay mga kabigwas, pakadin na kita sa aton na matuli ni lungsod. Pinalalakas ng PNP ang pagsusumikap sa paglaban sa krimen sa pamamagitan, mga kabigwas, ng 3 minutong oras na pagtugon sa 911 na tawag at al sa body cam plan. Matindi ni ha? Tulo lang ka minuto, ha? Kasamang nulan. Ang responde sa atong kapulisan. Ada dayon, ha? Paano daw ini mangyari kasamang nulan? Ano? Mga kabigwas, believe it or not, 3 minutong oras ng pagtugon sa lahat ng mga kahilingan para sa tulong ng pulisya, lalo na ang mga ipinadala sa pamamagitan ng 111 na mga emergency na tawag o E911. Matindi ini ha, mga kabigwas. Mga body camera na may artificial intelligence na maaaring automatikong ma-access ang database ng Philippine National Police PNP upang suriin ang pagkakakilanlan o mga nakaraang pagkakasala ng isang taong nahuli. Wow, hiktik. Ito ay kabilang sa mga pangunahing programang tinalakay ni PNP Chief General Romel Francisco Marvil noong nakaraang linggo bilang bahagi ng agresibong anti-criminality efforts ng Philippine National Police, PNP. Mga kabigwas, noong nakaraang linggo, iniulat ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang pagbaba, mga kabigwas, ng 3.29% sa kabuuang insidente ng krimen sa bansa sa unang kalahati ng taon. Ito ay dahil sa sustained and aggressive anti-criminality efforts ng PNP. Sabi ni DILG Undersecretary Marlo Eringan sa isang budget hearing, anya, napanatili ng PNP ang crime efficiency rate
dahigit sa 94% at crime solution efficiency dahigit sa 87%. Wow, ha? Ang dalawang malalaking plano ng PNP Chief General Romel Francisco Marbel, mga kabigwas, ha, ay kapuri-puri at nararapat na suportahan na siya ay nagtakda ng isang tiyak na oras na pagtugon ng 3 minuto, ha, sa lahat ng mga kailangan para sa tulong ng pulisya, ay nagpapakita na siya ay napakaseryoso sa paggawa ng mga bagay upang magdala ng kapayapaan at kayusan, higit pa sa isang konsepto, ngunit isang katotohanan na nagpaparamdam sa mga mamamayan na ligtas. Yan ang ating PNP Chief, ha? General Romel Francisco Marbel. Mga kabigwas, bagamat ang 3 minutong oras ng pagtugon ay maaaring hindi matugunan sa lahat ng oras dahil sa hindi makontrol ng mga pangyayari, di ba? Tulad ng mga kondisyon ng trapiko. Magandang malaman na ang mga pulis ay nasa paligid ng kanilang komunidad, handang sumunod sa utos na iyon. Ha, di ba? Mga kabigwas, ang patakaran ay bahagi ng programa ng reforma ng PNP upang matiyak ang mabilis na presensya ng pulisya at kontra-aksyon laban sa mga kriminal na elemento. Mga kabigwas, ha? Kamakailan, ang 3 minutong tuntunin sa pagtugon ay humantong sa agarang pag-aresto sa mga salarin sa Metro Manila at Davao Region. Wow, ha? May sample dayon, ha, kasamang nulan. Sinabi ni Chief Marbel na ang bawat Pilipino ay nararapat sa mabilis at mahusay na pagtugon ng pulisya anuman ang lokasyon o katayuan. Yay! Adi, kasamang nulan. Ang revitalized 911 hotline ay hindi lamang isang teknolohikal sa pagpapabuti. Ito ay isang malagang bahagi ng ating misyon na gawing ligtas at suportado ng PNP ang bawat komunidad. Dili ba, kasamang nulan? Makakatulong ang mga mamamayan. Tayo napalakasin ang sistema sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyo ng 911 ng responsable. Talagang walang mga frank call, ha? Pakiusap. Sinabi ni PNP Chief Marbel na ang bisa ng sistema ay nakasalalay sa pagtutulungan at mabuting paghuhusga sa lahat ng mamamayan. Yan! Ito pa, kasamang nulan. Ang isa pang plano upang labanan ang krimen, ang paggamit ng AL sa mga body cam upang makita ang mga kriminal ay isang malugod na pag-unlad. Isipin ang sitwasyon ito, kasamang nulan. Inaresto ng isang pulis na nakasuot ng body cam na may AL ang isang motorista sa isang insidente na galit sa kalsada. Ang isang beep na tunog mula sa body cam, mga kabigwas, ha, ay nagpapaalala sa tagapagpatupad ng batas kung ano ang natuklasan ng AL.
hinahanap ng motorista para sa kasong pagpatay. Iyan ang uri ng alt technology na gustong isama ng PNP chief sa mga existing at to be acquired police body cameras. Iyan ang bagong teknolohiya na gusto natin. Dahil sa pagtugon sa anumang insidente, ang mga bodycam ay palaging magiging aktibo kung sila ay nagmomonitor ng mga tao na may warrant. Damo sana. Yan na. Kasi may mga arestuhon. Ang nangangahulugang ito na madali silang maaresto. Payag ng hepe ng pangbansang pulisya. Ito ang gusto natin in the future. We will be pursuing this in our next procurement, mga kabikwas. Ang mga planong tulad nito na malapit ng ipatupad at isang tuntunin sa oras ng pagtugon ang magpapatulog at makakalakad ng walang takot sa mamamayan sa lahat ng oras. Yan. Diba? Hello kay Cristito Mosico, ha? Good afternoon again. Cora Nava from US, California. Thank you for watching. Okay, napakatuloy po ng oras. Abangan po ang mga sunod na programa. Ang oras po natin, mga kabigwas, alas 2:10 na po, ha? Inabot naman po kita sa natong temporaryo na pamamarama. Oy, kasamang Nolan. Abangan, ha? Ang request mo, kanta ko, ha? Naon oras kasamang Nolan? Wala pa. Ha? Schedule lang. Okay. Pero pwede na. So, sa karan po sa nabigwasan natin, kapunta sa lado tinigan si kasamang Nolan Agra Mendoza. Ang ating admin, Tata Troy. Sa produksyon, Jetta Cervantes. At sa aming station manager, Hans Bertson, Tata Bubo. Sa muli po, kung si kasamang Chris Bigwas, Verano Asiboke. Tumutok lang po sa DWTQ Wow Smile Radio 92.7 FM Palangga ka. Maraming salamat po sa mga nakamonitor mula pa kanina. Bye-bye for now. See you again. Mula sa umaatikabong himpilang balitaan ng radyo, narito na ang programang di ka mahuhuli sa mga impormasyon. Hatid sa inyo ang mga sariwa at may init na balita, mapalokal, nasyonal o sa labas ng bansa. Ito ang Masbate Newsline. Mapapakinggan dito sa DWTK Wow Smile Radio Masbate 92.7 FM. Kasama ang inyong tagapagbalita, Chris Bigwas Verano Asibuke. Masbate Newsline. Adi na ang programa na magadumara sa iyo sa mga nagasumpit kag nagasagitsit na mga bareta. Magapaabot san matitindi kag matuod na komentaryo. Waran bugto na batikusan. May malaya na opinyon kag may tinitindugan. Waran kahadlok na magsiyak sa publiko kontra sa mga kurakot kag mapandaog-daog sa gobyerno. Ang programa na kritiko, boses kag kaapin sa mga masbateño. Bigwasan natin. Mga impormasyon, aramon, mga isyu, paghahimayon. Bigwasan natin. Mababatian sa DWTK Wow Smile Radio Masbate 92.7 FM. Kaupod ang iyo batikan na broadcaster, Chris Bigwas Asibuke. Bigwasan natin. Bigwasan